Hello guys, this is me again, Mark Paragas. And by the way, this is actually our last day. And let me show you something. So guys, if you're going to be staying here around Tsim Sha Tsui, I just want to let you know that there's like 4 different mansions for you to check on if you want to stay around here. So we have one here, the Tsim Sha Tsui mansion. So this is different from Chungking mansion and Mirador mansion. And then here is the Hari Lela mansion. Almost ano lang, katabi. This one. Yung Mirador mansion and Chungking mansion is on the other side. Okay? So again, don't confuse yourselves if ever mag-stay kayo dito. And those 4 mansions, maraming nag-offer ng mga hostel, any accommodation. Sa Agoda na lang kayo mag-check guys. And currently it's 16 degrees Celsius. We are going back na sa Manila. Time check, it's 7:30 AM. Mag-airport express tayo. Going to the airport, Terminal 1. Tapos ang flight natin ay 11 AM pa naman. But once we are done with the immigration, magka-try tayo ng airport lounge. Tapos syempre, gonna show you around. And then, mag-review na lang din tayo. A few moments later. So guys, we are now riding the Hong Kong Airport Express from Hong Kong Island going to the airport. And this is a one-way MTR Airport Express line. And then if you want to get a ticket, either one-way or round trip, and if you want to experience this, you can go to Klook and you can use my promo code Mark Paragas. And you will get an instant 3% off to any Klook activities, including this one, and 5% off to any hotels within Klook. And guys, I've decided na one-way na lang yung kunin natin na ticket because when we landed at Hong Kong International Airport, dumiretso agad tayo ng Ngong Ping, and from Ngong Ping, nag-take tayo ng regular MTR going to Tsim Sha. Meet Marvin, a new friend of mine. Oh, yeah. You're going to Narita and then Vancouver. Yeah, he's from Canada. Nice to meet you, Marvin. Have a safe flight. And once you go to the Philippines, message me. I'll give you a tour. Sounds good. Thanks. You should spend like 1 month to explore more. Yeah, I'll do that next time. Okay. Sure. And guys, nakapag-check-in na tayo sa counter ng Cebu Pacific sa aisle ba tawag doon? Itong mga yan. Letter L. So now, bababa tayo sa arrival hall to return yung ating octopus card. Mayroon pa akong, I think, nasa around 30 Hong Kong dollars, but not really sure kung marirefund din siya. We'll see. So, nasa departure hall ako guys. Meron naman ditong lift going down to the arrival hall. So, isang floor lang naman guys. Hindi nyo na kailangan mag-lift pala. Tapos, kung saan nyo kinuha yung inyong octopus card through Klook, doon nyo rin siya ibabalik. Diba? Sobrang hassle-free nung mga pagkuha ng mga Klook. But make sure na yung mga flight nyo is like business hours talaga. Kasi business hours sila nag-open. This one guys, OBS. So guys, dito kayo pwede mag-rent ng Wi-Fi or pocket Wi-Fi. Tapos sa mga Klook naman, octopus card, ayan. Maraming options dito. Just try to explore na lang here sa airport. Tapos isang floor lang yung departure hall. CR muna tayo. Doon na lang sa taas. So by the way, we just returned our octopus card guys. Kung magkano yung remaining balance ninyo sa octopus card, yun yung i-refund. Not actually refund, yun yung ibabalik. Tama nga. I-refund sa inyo kung mag-purchase kayo ng octopus card through Klook, yung may preloaded na 50 Hong Kong dollars. Tapos pag uuwi na kayo ng Pinas, may natira, don't worry kasi meron ng refund. Ibabalik kahit magkano yung laman. So now, we are done here sa departure hall. Punta na tayo ng immigration. And by the way guys, nakakatuwa kasi halos kasabayan ko mga OFW. Maraming na-struggle guys sa pag-fill up ng e-travel. So if you can help or can assist them, please do so. Kasi nakakatuwang tumulong, di ba? Nakakatuwa din kasi yung feeling na uuwi sila, magbabakasyon sa Pinas, pero yun, let's assist them, lalo na sa mga marurunong. Yun, may tinulungan ako mag-check-in sa mismong kiosk, tapos may tinulungan din ako mag-e-travel. Ganun lang, be kind.
Alright, so pasok na tayo ng security check muna bago immigration. So guys, kung first time ninyo mag-Hong Kong at pauwi na kayo, after the immigration, huwag muna kayong tumambay sa immigration area kasi kailangan nyo pang mag-take ng train going to the boarding gates. Pagbaba nyo ng train, hanapin nyo lang kung saan yung boarding gate niyo, tapos saka kayo kumain, tumambay, or mag-shopping. And guys, kakababa lang natin ng train, tapos sumakay tayo ng escalator. Ang boarding gate ng Cebu Pacific ay gate 50. Pero ang gagawin kasi natin guys, magti-try muna tayo ng airport lounge near gate 60. So let's follow that and then kwento ko na lang kung paano ako nakapag-access sa airport lounge. Ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-activate or mag-install ng inyong mga Byte SIM using QR code. Before you do that, you need to connect to the internet. And most of the international airports naman, kahit saang destination, may free wifi. So you need to connect muna sa free wifi para ma-activate nyo yung inyong mga SIM card. So ngayon is, nakakonect na ako sa wifi. So you just need to go to the cellular and then add eSIM. So as you can see, meron akong Taiwan. Nag-Taiwan tayo. Tapos after Taiwan, dinelete ko na rin siya since hindi naman natin siya gagamitin and for limited time lang, then dinelete ko na. So bibili na lang ulit ako pag babalik ako ng Taiwan. So anyway, just click on add eSIM. So makikita nyo your SIM is not supported. Just disregard that message, then click on other options sa ilalim. So kapag order kayo guys ng mga eSIM through Byte SIM, once you successfully completed your purchase, mag-email sa inyo si Byte SIM ng confirmation and also the QR code. Ang gagawin nyo lang guys is screenshot nyo lang mismo yung pinaka QR code, tapos save nyo lang sa album ninyo, photo album ninyo dito sa phone, para kapag kinilik nyo yung use QR code, meron din sa ilalim na open photos. Hanapin ko lang yung aking eSIM. Ayan. So, wait nyo lang. Medyo for the first time, siguro mga 10 seconds. Pero ito, mabilis lang. So, add eSIM na ako. Continue. And now, it's activating. Ayan. So, we are done. Click on done. And then, mapapansin nyo yung label for yung primary nyo and yung secondary nyo sa ilalim. So, papangalanan nyo lang siya, guys. Click nyo lang yung sa ilalim, yung personal. Pwede nyo gawing travel. Tapos, label is name, Hong Kong. Para hindi kayo malito. Done. Then click on continue. Tapos may makikita kayo dito default line na pag gusto nyo makareceive ng mga call or messages, syempre yung primary. Pag may mga kailangan kayong mga OTP, ma-receive nyo pa rin. Click on continue. Tapos iMessage, FaceTime, primary pa rin. Cellular data, we're talking about the data guys, the internet. This one na guys is syempre Hong Kong. Then click on done. Then look for yung Hong Kong guys. Ito na yung pinaka last step nyo para gumana. Kasi baka pag nandito lang kayo, na-add nyo na yung Hong Kong na eSIM, baka kalain nyo bakit hindi pa rin siya gumagana. So ngayon, click nyo yung Hong Kong. Make sure na itong data roaming sa ilalim is naka-on. Then after that, pwede nyo nang patayin yung inyong Wi-Fi. And it will automatically connect na guys sa internet dito. Pero ganito, huwag kayong mabahala kasi baka pag pinuntahan nyo yung primary nyo, naka-on din. As long as hindi siya naka-data roaming guys, yung inyong primary number, deadma. Alright, so that's easy, diba? And then after nyan, kunyari, tapos na kayo, hindi nyo siya gagamitin. Siyempre, punta na kayo ng Hong Kong, then sa ilalim, delete eSIM. Sobrang dali lang guys mag-activate, diba? Sobrang daling bang install and activate and you don't need to turn off your phone, insert a new SIM card, power it on again, tapos hintayin nyo pang mag-register yung mga and so on and so forth. So dito lang, sobrang bilis and now we are ready to explore Hong Kong and Macau using this eSIM. Register na kayo and don't forget to use my referral code. Automatic, you will get an instant $3 off. $3 na you can use pag mag-purchase na kayo ng eSIM. So don't forget that and happy travel. Bye. And guys, the name of the lounge is yung Plaza Premium Lounge. This one. Ayan. And ito lang siya. There. That lounge.
Hello guys, and we are now staying here sa Plaza Premium Lounge, located malapit sa Gate 60 kasi yung boarding gate natin for Cebu Pacific ay Gate 50, so malapit lang. And we still have like 30 minutes to stay here and eat kasi hindi pa tayo nag-breakfast. Actually, plano ko na before pa. Naganap talaga ako ng airport lounge. And good thing, first time ko nalaman yung isa sa mga credit card ko, like the Security Bank Platinum, meron pala siyang international access, lounge access. Eh, nakakailang nakakailang travel na ako abroad. I forgot na meron nga pala akong ganong privilege or benefits ng isa sa mga credit card ko. Nagamit ko lang kasi yung Security Bank ko sa Marhaba Lounge. Unlimited access yon. And then dito naman, pag international, you have 2 free access per year. Tapos kapag lumagpas kayo doon, madedetect naman nila yun. You need to pay for almost 1,000 pesos. So ngayon time check, it's 9:30 AM and ang flight natin is 11 AM but the boarding time is 10:15. Actually maaga ako nagising pero late na ako nag-start mag-prepare. So far guys, Hong Kong is giving us different vibes, different environment, different attractions, lalo ng Macau. If you guys are planning to go to Hong Kong, make sure na ready kayo sa mahabang lakaran. Ready kayong palagi nagmamadali kasi mga tao dito guys is always on the fast pace. Babanggain kayo kung papatay-patay kayo. Ganito sila dito. And then akala nyo masusungit pero nakasanayan na nila na para magdadabog pero nagmamadali lang talaga sila. Tapos malalayo yung mga attractions but the good thing about Hong Kong is yung MTR, yung train system nila, sobrang ganda. And alam niyo ba na parang hindi ako masyadong kumain dito. Yung budget ko more on naubos sa transportation. Going from one place to another. Make sure na you use Octopus card kasi that's their main mode of payment. And then use Google Map. Google Map will be your BFF. And then huwag kayo mahiya magtanong like sa mga kapwa Pinoy na makikita nyo like mga taga dito or nagwo-work dito. Mababait naman yung iba. Pero yung iba, may mga Pinoy na mahiya. Hindi mahiyain eh. Parang napipil ko na parang di-down nila mismo yung sarili nila kung nagwo-work sila dito. Well, I have a lot of friends guys na nagwo-work dito as DH. Pag nakita ka na turista, tapos sila, alam mo yung nagwo-work, nahihiya. Huwag ganon. Hindi man ako ganong tao na down. Mabait tayo. And then, yun nga guys, during the check-in process, habang naka-line kanina, if you guys knows how to do e-travel, let's assist our kababayan, mga OFW na uwi ng Pilipinas. Kasi marami nag-struggle kanina. And then, just show them, di ba, kung paano. Kasi yung iba dyan, for sure, first time uuwi, let's assist them, let's help them. Kasi tayo-tayo lang din magtutulungan. So anyway, we're gonna eat first. Kasi baka maubos na yung oras natin. Sausage. Sarap. Nagpagawa ko ng Hong Kong style noodles. Ito pa lang yung noodles na matitikman ko dito sa Hong Kong kung kailan pa uwi na ako. Kasi kaya hindi ako masyado kumakain. I'm proud of myself. Masaya. Babalik ako na Macau. Maybe next year. May mga natira pa akong MOP, yung currency na Macau. And may natira din ako na Hong Kong dollar. So itatago ko lang siya so we can use it next year. Gusto ko kasi guys pumunta dun sa mga pag winter season talaga. Like pinipili ko yung mga Taiwan, Hong Kong, soon, not very soon but soon yung Japan and Korea. Tapos watch out, magkakaroon tayo ng Bali, Indonesia pero mga third quarter na yun. And then Thailand, fourth quarter. Tapos next year, meron na tayong Vietnam, may ticket na tayo sa Vietnam. And then Taiwan ulit. More travel, more fun. And syempre guys, ang main purpose ng travel vlog ko is to give you tips para hindi kayo mahirapan. Kasi may mga vlogger guys na pinafollow ko kasi tuwan-tuwa ko na nakakakuha ko sa kanila ng ideas. Pero nung sumika, nawala na yung essence or sense tong pagbablog nila. Hindi sila naging consistent. Kaya yung iba, parang more on views na lang. Actually, hindi views eh. More on parang pansarili na lang. Anyway, hindi naman siya big deal kasi I can do it for you. Yun eh. Charot lang. Kasi maraming first time. Everyday maraming umaalis, maraming lumalabas ng bansa to explore other countries. Diba? And karamihan sa mga yan, kumukuha ng ideas sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Siguro,
overall experience, masaya. Masaya yung naging experience ko dito. Tiring, super tiring talaga. Lalo na sa Macau, talagang naligaw ako ng bonggang-bongga. But everything was worth it. Lalo na yung pag-stay ko sa Macau, Sofitel, Macau, and yung mga Filipinos na na-meet natin, mabait. Tapos nakakatawa dito guys, mga Pinoy, mga staff dito. So yun lang guys, I hope na-enjoy nyo yung ating mga pinagagawa dito sa Hong Kong and also sa Macau. And I hope na may mga nakuha kayong mga travel tips and guide. If you have any question, don't hesitate to comment below and I'll answer them as soon as I get a chance. Huwag na kayo mahiya mag-subscribe to my channel, Mark Paragas Official, and hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming travel vlogs natin. And huwag kayong mahiya to approach me or kung may mga question kayo, diba, makita niyo ako in person. Ganun dapat. Feeling sikat. So anyway, thank you guys and peace.